Yo, what's up mga ka-Chismax? So, kung ready na kayo, may mga topic ulit tayo pag-uusapan, no? Tara, samahan nyo ako, no? Let's dive in. Let's go! The next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities about bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we could customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own shares. Is this the end of mutual funds? I think, well, a lot of people, it's a wrapper. It's not the end of it, but I would say the dominant form of bringing products. So, no, you heard it, right? So, I hope naintindihan nyo, no? So, I hope, no? Nakita nyo naman yung sinabi, no? Tokenization. Tokenization, no? Pag sinabing tokenization, guys, no? Ito yung sinasabi na yung physical asset, no? Can be converted, no? Into digital asset, which is token, no? Pag isang ang physical asset, meaning na tokenize, let's say for example, no, yung isang building na tokenize siya, no, therefore eto pwede kang bumili para siyang stock market, no, pwede mo siyang bumili a fragment, a portion of that building, that particular building, no, therefore pwede siya magamit talaga, no, in real estate. So lahat, maraming pwedeng paggamitan na itong tokenization na to, no? Kasi nga, meron siyang smart contract. Meaning, kontrata, parang ano rin siya, yung lahat ng information, transaction, recorded to into blockchain technology. So therefore, ang blockchain technology kasi, guys, immutable, scalable, transparent, no? In a public makikita. Therefore, anong sinasabi ko dito? Hindi siya pwedeng baguhin. Walang pandaraya magagawa dito. Kasi nga, immutable siya, guys. Meron siyang timestamp. O let's say, for example, pwede mo sabihin timestamp in digital, pwedeng mapeke, di ba? Kaso, dito, guys, sa blockchain technology, kita to ng buong mundo. Network kasi to. So makikita yung tinututukan lahat ng tao, no? Pare-parehas ang transaction yan, information. So doon, pag may nabago, uli, sipa ka dito, guys, no? So it's immutable. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng immutable, guys, no? Unexchangeable. Hindi siya pwede mabago, no? Transparent talaga, in a public, makikita lahat, buong mundo, no? Ito ang kagandahan na ito. Pag isang proyekto tokenize, maganda, guys, kasi pwede kang bumili. Yung asset na to converted into token, digital token, no? So ano yung sinasabi ko dito? Mas ano to, mababawasan talaga yung mga kinakausap mo dito, guys, no? Let's say for example sa real estate, no, ang daming dadaanan,
Ang daming fees na babayaran. Ito walang bangko, walang government, walang lawyer, no? Walang accountant, yung mga fees na yan, no? Ang dami guys, kung bibili ka ng property, ang dami, di ba? Dito, may menos. Kasi nga, decentralized siya. No? Mawawala yung intermediary dito. Yan na, yung, especially pag bibili ka ng property, di ba? Kailangan mo na abogado, accountant, di ba? Mga fees na yan, no? Mga taxes, government, no? So maganda tong tokenization guys, no? So dito na patungo lahat ng mga entities, mga institution, agencies, no? Companies. Nasa kanila kung mag-a-adapt ka. Kaya guys, no? It's about time to learn. Do your own due diligence, no? Do your own due diligence, research, and study about it, no? Kumbaga dito na tayo papunta guys, no? Ang laking impact nito sa lahat ng industry, ginagamit to. Even maganda nga itong gamitin eh. I don't know kung papayag ang gobyerno dito. Yung blockchain technology. Kasi mawawala yung corruption kasi huli ka dito eh. Let's say for example, pag yung project, di ba? Government project. Lahat ng transaction, makikita mo kung sino bumili, kung ano yung binili, na materyales, anong oras, anong araw, yung date, no? Makikita. At kung sino bumili. So wala kang daya dito guys, no? So napakaganda nito. Lalo na everything is tokenization, no? Ngayon, no, pumapasok na lahat. Even bangko nga pumapasok na eh. So nasa atin na kung i-adapt nyo o hindi, no? Otherwise guys, mapag-iiwanan ka. So it's about time to learn, no? And study this tokenization, no? Napakagandang na ito, technology guys. And ako nga mismo, pinag-aaralan ko pa rin. Talagang, kasi nga, ito na yung kumbaga trend, no? When it comes to business. No? Ito na yung, babaha talaga ng pera dito guys, no? Especially yung mga government official. Even si Trump, di ba? Gumawa ng sarili niyang token ng crypto. So, lahat nagpa-participate na. So, nasa inyo na nga whether if you want to adopt or may wanang ka. Otherwise, baka mahuli ka. Konti pala nakakaalam na ito guys, no? Hindi pa lahat bihasa. But, that's the reason why sinishare ko to kasi nga, syempre, it's about time to learn and study this technology, no? Mahirap na kung maiwanan tayo sa Gedli. Diba? Tsaka kung nga tayo pupulutin yan guys, no? It's about time to adapt. Kumbaga, eto na eh. Andito na tayo. Everything is digitized, no? Digitalized. Digital na tayo. Kaya nga meron tinatawag na smart contract, no? At ang kagandahan nito guys, mawawala yung mga yung mga alam mo yun, mga amuyong. Diba? Intermediaries. Kasi mababawasan talaga yung cost ng mga fees. Laking menos nun guys. Kung bibili ka ng properties, pagpalagay mo, ano ba? Pero mga MRI yan, tinatawag eh. Yung mga binabayaran kung bibili ka ng properties. Ang dami niyan. So dito, sa real estate, tokenized, no, blockchain technology, lahat yan tanggal. Bangko, government, no, mawawala. Kasi nga, decentralized, no, dito, sa Web3, no. Ito na nga ang pinag-uusapan lagi eh. Kung makikita mo sa internet, no, yung mga negosyante, lahat pumapasok na dito guys, no. So it's about time to adapt and study this technology. So yun lang mga ka-Chispax, no. Muli po, ito po Cesar Castillo Jr. nagsabing tirahin mo na yan. At baka tirahin pa rin iba until next time.
Cheers, Max, with the facts. Peace out.